Bago na ang head coach nitong Converge Fiber Xers at iyan ay itong si Delta Pineda. Ito ay kinumpirma mismo ng kanilang team manager at ang tanong ngayon ay totoo nga ba na itong bagong team manager ng Converge ay makikipag-trade kaagad dito sa San Miguel Beer. Dahil syempre kung may bagong coach ang Converge, ang gusto niyan ay yung mga players na mag-fit dito sa sistema niya ang kanyang kukunin. So for example, si Delta Pineda, baka meron niyang mga players na nandito sa MPBL team na Pampanga na kanyang kukunin katulad ni Encho Serrano. So kung magdadagdag ng players itong si Delta Pineda, baka kailangan niya magbawas at yung iba dyan ay pwede nang kunin itong San Miguel Beer. Alam natin ang San Miguel ay naghahanap ngayon ng isang big man. So baka yung mga big men ng Converge, katulad nitong si Ben Phillips o si Pau Hambilionar, o kaya naman ay baka itong si Ronan Santos ay makuha nitong SMB o baka itong si Jeyo Ambohot. Kasi alam natin padating na si Justin Baltasar dito sa Converge at hindi naman lahat ng mga big men dyan ay mabibigyan niya ng minuto. Nakita nga natin sa ngayon ito si Jeyo Ambohot halos ko konti playing time. So ano pa kaya kung dumating na itong si Justin Baltasar, si Ben Phillips at si Ronan Santos. So ibig sabihin maraming mga big men dyan na pwedeng makuha ang San Miguel dahil ang beermen ngayon naghahanap ng pwedeng pampalit dito kay Junmar Fajardo dahil parang hindi na masyadong epektibo si Mowala Tautua. So wag na tayong magulat kung sakasakali nga na itong si new Converge coach Delta Pineda ay gumawa ng trade kasama itong San Miguel Beer. At sigurado na big man ang magiging involved dyan dahil yun ang hinahanap nitong SMB. Ang tanong na lang ay kung sino ang ibibigay ng San Miguel. Posible na guard ang bibigay ng San Miguel o kaya small forward dahil ang dami na ng mga big men itong Fiber Xer sa ngayon. So abangan na lang natin yung magiging takbo ng negosasyon nitong San Miguel at nitong Converge Fiber Xers. Ayon dito sa lumabas na report mula kay Snow Badwa, mukhang meron daw dalawang PBA teams na for sale na at base dito sa mga clues na ibinigay niya, mukhang ang tinutukoy dito ay ang Blackwater Bossing pati na itong Terrafin Jeep. At kung yan ay totoong maraming mga fans ng PBA ang matutunga talaga. Yes, aminin na natin na karamihan ng mga fans ang gusto ay madagdagan yung mga team sa PBA. Pero kung mabebenta naman itong Blackwater at Terra Firma ay magiging maganda na yan para dito sa liga. Dahil sa ngayon alam natin na itong Blackwater at Terra Firma ay mga farm teams ng MVP at SMC Group. Itong Terra Firma, mas sabihin na natin mas active yan pagdating sa pagtitrade ng mga farm, mga top players nila at mga draft picks. Pero ang Blackwater, ganun din ang gawa. Hindi lang masyadong nakakakuha ng reaction sa media dahil syempre ang mas popular ay yung mga teams ng SMC. Pero pare-pareho lang yan. Itong Blackwater, Terra Firma at itong Northport Batangpier na mga nagbibigay ng mga top players at draft picks nila dito sa SMC at MVP Group. Kaya ngayon hindi na nakapagtataka na ang mga teams na ito nung napabalita na ibebenta ay maraming natuwa. Dahil syempre, ang gusto ng mga fans ay yung balancing competition sa PBA. Ngayon, ang maganda lang sana magkatotoo na yung bibili, kung sino man ang bibili dito sa Blackwater at Terra Firma, ay talagang magko-compete sa PBA. Ibig sabihin, sila ay sasali dito sa PBA para mag-compete at hindi para maging isa ulit farm team. Dahil malungkot naman syempre kung ganyan ang mangyayari. Katulad nitong nangyari dati nung sumali yung Barako Bull at Air 21, ganyan din ang nangyari. Kaya ngayon abangan na lang natin kung sino ang bibili dito sa Terra Firma at Blackwater kung matutuloy nga yung sale. Dahil syempre malaki ang gastos sa pagbuo ng PBA team sa ngayon. Ite-trade na nga ba ng TNT Tropang Giga itong si Poy Eram? Ayon dito sa mga reports, mukhang dismayado raw itong si Coach Chot Reyes dito sa ginawa ni Poy Eram kung saan na-eject siya doon sa laban nila. Yung first game na TNT na-eject ito dito sa kontra sa Hong Kong Eastern at ang nangyari dyan, hindi siya nakapaglaro sa laban nila kontra sa Northport at natalo itong TNT. Sinabi ni Coach Chot Reyes na inexcusable yung ginawa ni Poy Eram dahil alam naman niya na wala itong si Kelly Williams, si Jason Castro at si Brandon Rosser. So dapat naging mas responsable itong si Poy Eram at hindi niya ginawa yung ginawa niya dito kay Glenn Yang. At dapat ibig sabihin nito ay hindi siya nagpa-eject at dapat kinontrol niya yung kanyang emosyon. Hindi ito unang beses na nangyari yan, kung matatandaan din natin. Nagkaroon din ng ganyang sitwasyon dito naman kay Poy Eram at kay team manager Jojo Lastimosa. Kaya yan ngayon ang
Sinasabi ng mga fans baka eventually itong si Poy Eram ay i-trade na ng TNT Tropang Giga. Ang tanong ay kung iyan ay mangyayari. Alam natin na kahit ganyang emotional itong si Eram, maraming mga team syempre magkakagusto na kumuha ng ganyang klaseng player. Kung pakakawalan niya ng TNT, sigurado big man din ang hihilingin niyan na kapalit. Dahil syempre, kinakailangan nila ngayon, lalo na matanda na to si Kelly Williams at itong si Brandon Rosen nagre-recover pa mula sa isang ACL injury. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy talaga ang ganyang klaseng trade. Kung sakasakali na matrade dito si Eram, baka isabay na rin itong si Mikey Williams na makuha nung sino mang team na magkaka-interest dito. Sa ngayon, ang TNT hindi maganda umpisa dito sa Commissioner's Cup, 0-2 na sila. Dahil sabi nga nila, dito natin nakita na iba talaga kapag malalaki yung import na kalaban na maski si Ronde Hollis Jefferson ay nahihirapan. Kaya abangan na lang natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Chot Reyes. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay mukhang magkakaroon ng good news dahil mukhang napapabilis yung recovery nitong si Jamie Malonzo. At ibig sabihin, baka dito sa early part nitong Commissioner's Cup ay makapaglaro na to. Baka maihabol dito sa later part ng eliminations. Alam natin matagal na wala itong si Jamie Malonzo, so magiging maganda yan para dito sa Barangay Ginebra kung makapaglalaro siya kaagad-agad. Siyempre, alam natin na hindi yan mamadaliin nitong si Coach Tim Cone. Lalo na at nandyan naman si Troy Rosario bilang power forward. So sa ngayon, exciting ito para sa Barangay Ginebra dahil siyempre ang tagal na rin nawala nitong si Malonzo. Maraming mga fans siyempre mag-aabang dito sa laro ni Malonzo dahil siyempre isa sa pinaka-exciting na player sa PBA. High flyer yan. Pero siyempre, yung mga observers ay gusto nyo tignan kung ano magiging takbo ng laro niya dahil ang tagal na wala kung magiging kasing eksplosibo pa rin ba siya nung dati niyang performance. Kaya yan ang aabangan natin. Sa panig ng Ginebra, kapag naging healthy na itong si Malonzo at nakapaglalaro, maganda silang mag-alternate ni Troy Rosario dito sa power forward position. Kaya sa tingin ko maganda yan para dito sa Barangay Ginebra. Diyan din natin makikita kung gaano kalalim na yung magiging bench ng Ginebra, lalo na pag itong si Jeremiah Gray ay nakabalik na rin. Kaya yan ang aabangan natin. Kung sakasakali nga na ito'y matuloy, masasabi natin na itong Barangay Ginebra magiging isa sa mga top title contender sa Commissioner's Cup. Yes, alam natin na matatangkad yung mga import na makaharap ni Justin Brownlee. Pero nagawa na ni Brownlee dating mag-champion kahit dito sa Commissioner's Cup, so hindi magiging problema yan. Ang kinakailangan lang siyempre ay suporta ng mga local players. At yung pagbabalik ni Jamie Malonzo, magiging malaking bagay yan para dito sa Barangay Ginebra. Kaya yan ang aabangan natin kung sakasakali nga na makabalik na agad itong si Jamie Malonzo para dito sa koponan ni Coach Tim Cone. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Jonel Alagon at si Lino Valles family. Binabati din natin si Katsakino Dokusin, Anthony Alon family, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Dexter Domer at si Enju.